Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, no? Kayo ay nasa mabuting kalagayan and of course, lalo kasama na rin ang inyong mahal sa buhay. All right? Maraming salamat again. Here we are sa ating panibagong episode, no? Sa video pong ito. Okay. I would like to take this opportunity, no, sa ating mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, no? Who mga viewers po natin, subscribers, no? Na tala pong on those for past years, no? Kayo po ay hindi po bumibitaw sa ating channel at because of you, no? Sa inyong encouragement, sa inyong patronage, ay patuloy po nating sinasagawa ang ating advokasya na ma-motivate tayo na mapalawig pa natin ang ating advokasya na maipakalat po natin, no? Ang ating legal na impormasyon at kaalaman, no? Sa ating mga kababayan o sa inyo, no? It could be your friends, your kamag-anak po ninyo, o neighbors po ninyo, kakilala ninyo, no? Na sila din may mapulot na legal na impormasyon o kalaman, no? Ah, makinabang din po sila, no? Dito sa ating pinag-usapan kasi lagi natin sinasabi sa ating mantra ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay, alam ba ninyo na ayon po sa datos ng YouTube, no? More than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po subscribers. So pakiusap lang po if you find our videos interesting and informative. Siguro na po hindi naman po kalabisan kung ako po ay makiusap sa inyo na paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin. No, upang sa ganun ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, no? Kasi po sa pamagitan po ng pag-subscribe, share, and like po ninyo ay mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube, no? At marami po makapapanood. So kailangan po talaga ang inyong suporta, okay? So and of course yung notification bell upang sa ganun pag meron po tayong mga updates, no, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode, okay? So maraming salamat. All right. So, okay, ang ating pong tatalakayin sa usapin natin ay ang tanong po sa atin ni Branzuela. Okay, sabi kasi niya dito, magandang araw po. Magtanong lang po ako, sir. Nakatira po ako dito sa lote o lupa ng first cousin ko sa lola. At wala po akong papeles na tibay na hinawakan. Puwede ho bang magbuhis ako dito sa tinitirahan kong na lupa? Attorney, alright. So, una, base sa sulat sa atin ni Valenzuela 'no, hindi naman niya sinasabing inaangkin niya yung, yung lupa 'no. Ang tanong lang niya sa atin, puwede ba siyang, magpabuwis 'no, sa tinitirhan niya, alright. So, kung wala namang issue sa claim nung mana 'no, basta sabi mo nga ay pinatira po kayo do'n sa lupa o lote ng inyong first cousin. So ngayon, kung pinatira kayo at kayo ang nagpatayo ng bahay, okay? Kayo nagpatayo ng bahay. So that means you are considered as the owner of that house, okay? Kaya based on this, okay, ay pwede kayong mag-apply ng tax declaration certificate kasi yun ang hinihingi niya, no? Para magkaroon siya ng buwis, no? Magbayad siya ng buwis. Okay, doon na sa bahay kasi kayo yung may-ari. But insofar as the land is concerned, kasi inaamin na ninyo na pinatira lang kayo ng first cousin mo, ay hindi po kayo pagbibigyan na magkaroon kayo ng um, tax declaration certificate dun sa lupa dahil may nagmamay-ari po nito, no? Ah, so, ang sigurado lang na magkaroon kayo ng tax declaration certificate ay doon sa bahay na pinatayo ninyo. Pero kailangan din na magkaroon kayo ng kasulatan ng may-ari ng lupa. Kasi 'pag hindi po kayo kasi may batas po tayo na the accessories follows the principal. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito na anumang istruktura, improvements na makikita doon sa lupa 'no, they are considered as accessories and therefore kung sino yung may-ari ng lupa,
they are presumed to be the owner of these accessories. So ano yon? Ayun nga, nasabi natin na bahay, ano may struktura, mga halaman doon, no? Na nakatanim o nakikita doon sa lupa ng may-ari, ay siya yung presume na may-ari ng mga lupa na ito. Now, in your particular case, gusto nyo magkaroon ng ah, tax declaration o magkaroon kayo ng buwis, magbabayad ka ng buwis, no? Hindi naman kayo pwede magbayad ng buwis kung wala kayong tax declaration certificate. Kasi dito, nakikita kung magkano ba dapat ang assessed value ng inyong bahay o lupa na maging basehan para magbayad po kayo sa ibabayad ninyong buwis. So yan ang gagawin ninyo. Ang problema, sabi mo nga, wala ka namang papeles, no? So gagawin mo para magkaroon ka ng papeles, ay kailangan mong kumuha po ng parang consent ng inyong first cousin na at kilalanin niya na yung bahay na pinatayo mo ay bahay niya. Alam mo, protection mo rin ito kasi pagdating ng araw, pag ibinenta halimbawa ng first cousin mo yung lupa niya, abay kasama din yung bahay mo kung wala kayong kasulatan. Lalo na kung ah, wala kang tax declaration certificate doon sa bahay mo. So napaka-importante din na magkaroon kayo ng kasulatan, no? Sa pamamagitan mo at saka yung first cousin mo na kinikilala niya ang pagmamay-ari mo sa bahay na iyong tinitirhan o na ikaw yung nagpagawa. At base dito sa kasulatan ito, pag kayo mag-apply sa assessor's office ng tax declaration certificate, magagamit mo itong kasulatan na sinagawa ng pinsan mo na pinayagan ka na magpatayo ng bahay. Okay? And then, hindi lang yun. Tandaan po natin, dahil pinayagan kayo, you are considered as builder in good faith. Pag binabing builder in good faith, okay, ay pagdating ng araw, kung halimbawa, palising kayo ng pinsan mo, dahil builder in good faith ka, ay maaari mong i-demand doon sa pinsan mo dalawang bagay. Okay? Na okay, kung ganun, sige, bayaran mo na lang yung bahay ko. Okay? O bibilhin ko yung lupa mo kung saan nakatirik yung bahay. So, ang rule po kasi dyan is, if the value of their house is much greater than the value of the land, then yung may-ari po ng lupa, no, ay magkaroon siya ng option. Bibilhin ba niya yung bahay? Okay? Or sa reverse naman, if the value of the land is greater than the house, pwede rin sabihin ng may-ari ng bahay, pwede bang bilhin ko na lang yung kapirasong lupa na yan kung saan nakatayo yung aking bahay. Okay? So, kaya napakamahalaga po, no, na magkaroon kayo ng ganyang kasulatan para klaro, no? Just in case, ibenta man ng first cousin mo yung lupa niya, ay may karapatan kayo na magkaroon kayo ng compensation o mabayaran kayo doon sa bahay o improvements na inyong pinatayo. Okay? So I hope nasagot natin, no, ang sulat po sa atin, no, near Branzuela. Okay? Maraming salamat. Okay? Bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahiram po ng inyong oras? May pinopromote na po tayong libro, no? Ito po ay mga librong ito ay makakatulong po sa inyo, no? Particularly itong dalawang libro na kahit hindi po kayo lawyer. Ito pong legal handbook, no? A daily companion for all, no? For home and workplace. Okay? So, ang libro pong ito ito po ay nagluloob po ito, no, ng mga extract or abstract ng mga batas, no, na more or less napag-usapan na natin dito sa ating channel, no. Iba't iba pong batas nito na may kinalaman po sa ordinaryong buhay po natin, no? From the time na tayo ay pinaglihi, pinanganak, okay, nagkaroon ng pamilya, in short, our family laws, no, nandyan po, no, marriage, hiwalayan, support, annulment of marriage, properties ng spouses,
ng, mga hindi kinasal, nagkaroon sila ng mga properties, 'no, at nagkaroon ng mga anak, mana ng mga anak, mana ng tagapagmana, may mga last will and testament, walang last will and testament, extrajudicial settlement of estate, partition, okay? At, issue about employer at saka employee, 'no, at, right of way, 'no, pagpatitulo ng lupa, yung easement. Nandiyan po yung mga extract na ito, and it will be very helpful kung meron po kayong copy ng nasabing libro, okay? And then another book na pino-post po natin 'no, sa mga hindi lawyers ay ito pong, ah, Handbook on our Bill of Rights, okay? Na kung saan nandito po yung mga batas 'no, tungkol po sa, ah, issue ng arrest, warrantless arrest, okay? Search and seizure, 'no? Kailan ba tayo puwedeng maaresto ng may warrant o walang warrant? Gano'n din yung paghalughog po ng ating mga private properties po natin, 'no? Kailangan bang may search warrant o wala, 'no? And, 'pag ang tao ba ay under custodian and investigation dahil nagkaroon ng warrantless arrest, ay ano bang karapatan, 'no, ng isang tao na nasa ilalim po ng custodial investigation. At meron na rin po tayong cybercrime ngayon, 'no, na kung saan 'pag ang ating pong mga electronic gadgets ay nagamit po 'yan, 'no, sa krimen, that could be subjected to magiging bahagi po 'yan ng cybercrime at cyber warrant at maaaring makumpiska po, 'no, ang ating mga electronic gadgets, 'no, ma-subject po 'yan cyber warrant for forensic examination. So, napakaimportante po na meron po kayong at least man lang 'no, ready reference po sa inyong workplace, sa inyong bahay tungkol sa nasabing mga batas. Kasi po 'pag nag-exercise po ang Estado ng tinatawag nating inherent powers of the state 'no, the power of taxation, the power of eminent domain, at saka police power po 'no, ay more or less po apektado po ang ating life, liberty, and property 'no. Kaya napakaimportante na at least kahit paano meron po tayong, kahit na legal na kaalaman 'no, impormasyon tungkol sa mga batas na ito. Of course, wala siyempreng substitute na makapag-ugnayan po kayo sa lawyer, alright? So, the rest po 'no, yung labor laws, natin 'no, corporate law annotated and SIPRA 'no, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities. Ito po ay para sa panyeros-panyeras po natin 'no, or mga HR practitioner po natin 'no, dito sa labor laws 'no, at sa mga, labor relation practitioners po natin, mga corporate lawyers 'no. Ah, I highly recommend na magkaroon po kayo ng mga libro nito for your ready reference. Mga hardbound po ito and they are distributed, published by Central Books. They have branches in Manila, Makati, Mandaluyong, and Quezon City. At saka sa Makati, and then they have branches too in Cebu and in Davao. You can order online, free delivery po nationwide. Mga hardbound po itong libro pong ito, no? And if you would like to know kung ano bang nilalaman ng mga librong yan, you could just visit the website of Central Books, www.central.com.ph. At pag nandun na kayo, you could navigate their website at makikita po ninyo, no? I-search po ninyo, um, i-encode lang po ninyo kung sino yung author, and marami pong libro doon na itong mga libro pong ito ay nandun, and you can have may pwede niyong ma-search kung ito pong librong ito ay maaaring useful ba sa inyo. Okay? So, maraming salamat. Alright. So, sa kakapapasok pala, no? Anyway, may replay naman po ito, no? At kung hindi pa kayo napag-subscribe, no? Pwede po bang makahirit po again sa inyo, no? Na paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-share po natin ang legal na impormasyon, kaalaman, no? Sa ating mga kabayan, sa inyong kamag-anak, mga mahal sa buhay o mga kapitbahay po ninyo, kakilala ninyo, upang sa ganun sila din ay makinabang, may mapulot po sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin lagi, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat, and I hope to see you again
in the next video po natin. God bless.